ni Marcos at ni Aquino. But ngayon po, alam niyo po bang January ay Bible Month? Tuwing January ay National Bible Month. And tuwing last Sunday of the month ay National Bible Sunday. So nakakatuwa sa ating bansa ay meron po tayong pagkilala sa Bible. Ayan, biyaya po yan sa atin. At dito, sa pagka pinopromote ang reading and Bible quizzes, public reading across the country. Dati ang tawag dyan ay National Bible Sunday nung time ni President Marcos Sr. At ngayon ay National Bible Month. So tayo mapalad na tayo po ay may Bible Month sa atin pong bansa. So ito ay celebration to encourage Filipinos to engage in God's Word, to build moral character, and starting the year with faith. So, yan po ang good news sa ating bansa. Pero merong bad news. Okay? Nandiyan ba yan sa ating lesson? Ito yung bad news naman. So sa ating bansa, ang good news ay tayo ay may proclamation pa ang President to recognize ang Bible as the Word of God na dapat binabasa. Pero ito po yung bad news. Okay? Kung may good news, ay meron ding bad news. At ito yung bad news. Ayon po sa survey, nito lang recently, yung paniniwala sa total accuracy or sufficiency ng Bible, sa Amerika po ito ginanap, ng American Bible Society. Tingnan niyo po, 36% lamang ng Amerikano ang naniniwala na ang Bible ay totally accurate in all its principle. Okay? 36% na lamang ang naniniwala na ang Bible ay totoo sa kanyang sinasabi sa Amerika. At sa 2022 Gallup poll, isa rin po itong kilalang nag-i-statistics sa States, ay only 20% of the American adults view the Bible as the literal Word of God. Napakababa po niyan. Tingnan po, ikumpara nung 1944 and 1979. Gaano kadami ang naniniwala na ang Bible ay literal Word of God? Noong 1944 and 1979, it's a whooping 90%. Ngayong 2022, ilang taon lang ang nakakaraan, 4 na taon lang mula nito, ay, tingnan po ang baba, 20%. Imagine niyo yung pagbulusok sa statistics ng tiwala ng tao sa Biblia. Okay? And ano ang kanilang view sa Bible bilang ito ay human stories lang? Ito ang tumaas. Tingnan po, 1 in 3 American, 1 in 3, 1/3 of American adults see the Bible as a collection of man-made stories and writings that may or may not have value. Tingnan po ang nangyari na. Ano ang tingin nila sa Biblia? Man-made story. Isa sa 3 taong makakausap mong adult sa Amerika, ang tingin sa Bible ay man-made story. Okay, so ba't ko po ito nababanggit sa atin? Pinakikita ko po na itong ating talakayan about sa Bible. Bakit dapat tayo ay alam natin ito? Sapagkat kung nangyari yan sa Amerika, okay, makinig po kayo, kung nangyari yan sa Amerika, na Christian country, may possibility mangyari din yan sa ating bansa. Today, nare-recognize may National Bible Month. How long? How long na ang ating bansa ay mananatiling ganito? Ibig sabihin, kaya very important na tayo mga Bible believer, tayo mga Baptist, ay isa sa talagang magpapatuloy na igalang at pahalagahan ang salita ng ating Diyos. Or else, yung statistics na yan ay pwede ring tumama sa ating bansa. Pero ang isa namang medyo glimpse of hope ay yung 4th na kanilang survey sa the belief in authority. Despite declining beliefs in the literal truth of the Bible, half of those surveyed in one poll still believe the Bible has authority over how people should live their lives. Kaya lang ang medyo good news dito. Sa totality naman, 50% pa rin ang naniniwala
na on one way or another, ang Bible ay maganda pa rin sinusunod sa ating buhay. Pero mababa yun kumpara sa 90% noong 1944 and 1960s. Okay, 1970s. Kaya po, ngayon pong gabi, ang ating pag-uusapan ay about the sufficiency of the Scripture. Okay, the sufficiency of the Scripture. Ano bang ibig sabihin ng salitang sufficient or sufficiency? Pag sinabi natin sufficiency, the quality or state of meeting one's needs adequately. Okay? Ito ay kalalagayan na o estado na naaabot ang mga pangangailangan. Sapat na naaabot ang lahat ng pangangailangan. Okay? Tayo po ay nasa age ng technology din ngayon. Kung yung napapansin, tayo nasa age ng technology. Wala yatang taong aayaw sa technology na moderno. Tama? Pag nakita ng iPhone, gusto yung meron din siyang iPhone. Pag nakita ng yung EV, gusto yung meron din siyang EV, yung electric vehicle. Pag nakita ng AI na maganda-ganda, gusto siya rin ay may AI. Nakita ng nalipad na kotse, gusto ay meron din. We want to improve. Tama po? At pero ito ang problema. Huwag natin dadalhin sa Bible yan. Na parang gusto ko yatang i-edit ang Bible kasi hindi pa to sufficient. Okay? Hindi. Ang Bible ay sufficient sa kanyang sarili. So, ating mag-usapan po yan. Ngayon ay atin munang, so itong inyong hawak po na kopya ng Bible, yan ay sufficient. Ito. Okay? Pag sabing sufficient, yan ay adequate or enough para sa ating mga pangangailangan. Okay? So, atin muna pong i-define ito. Sufficiency of the Scripture, what it doesn't mean. Okay, atin muna i-define. Ano ang ibig sabihin na ang Scripture ay sufficient? Number 1, what it does not mean. Okay? Ano ibig sabihin na ang Bible ay sufficiente? Number 1, it does not mean na all knowledge ay diniscuss sa Bible. Okay? Akala ko ang Bible ay sufficient na. Ano ibig sabihin ng not all knowledge? Ibig sabihin, hindi lahat ng sciences, halimbawa, political science, natural science, hindi yan diniscuss sa Biblia. Okay? Paano magsemento ng kalsada? Hindi nilagay sa Bible yan. Ano ang tamang timpla ng ink? Hindi lahat ng knowledge ay inilagay ng Diyos sa Bible. Okay? Kasi pag sabing sufficient, ang ibig sabihin, ang dating kasi sa iba, pag sufficient, lahat-lahat ng karunungan ay inilagay ng Diyos ito. Hindi. May mga karunungan siyang hindi na nilagay niya sa Biblia. Not all knowledge, but ano ang nasa Bible? Wisdom in applying it. Hindi nilagay ng Diyos ang tungkol sa politics sa Bible particularly, pero pagka ikaw ay nasa leadership na, pag binasa mo ang Bible, you will have wisdom on how you apply politics. Tama? Yun po yung ibig sabihin niyan. Ano pang halimbawa ng knowledge? Yung mga iba-ibang karunungan. Halimbawa sa astrophysics o kaya sa mga physics, hindi tinalakay ng Bible ang maraming bagay tungkol sa physics. Yung mga, yung mga sin, cos, cosine, at saka mga sa algebra, sa trigonometry, sa calculus, hindi nilagay ng Bible ang lahat ng yan dyan. Pero anong ibig sabihin na ang Bible ay sufficient? Pag meron ka niyan, meron kang wisdom, paano ko i-apply ang karunungang ito? Okay? Ikalawa, sufficiency of the Scripture does not mean na ito'y technical manual. Paano mag-opera ng mata? Walang nakalagay sa Bible na ganyan. Kasi may nagtanong po sa akin, ang Bible ikay kulang. Hindi lahat sinabi ng Diyos. I agree. Doon sa hindi sinabi lahat ng Diyos, linawin yung ito'y kulang. Pero yung sinabing, hindi lahat sinabi ng Diyos, totoo yun. Hindi lahat ng lahat ng detalye ay sinabi sa Biblia. Hindi lahat. Okay? Kaya may nakipag-usap daw dati kay Pastor Den, ay nagsasabi ng totoong encyclopedia. Tama. We do not teach na pag sabi natin sufficient ang Bible lang ang may sinasabing tama.
Hindi yun ang ibig sabihin yan. Okay? Kundi, pag sabing ang Bible ay sapat, ibig sabihin, yung lahat ng karunungan, wala dyan. Hindi lahat-lahat nandyan na. Okay? Ako'y magbabasa na ng Bible para ako'y gumaling sa algebra. Hindi ka gagaling. Kailangan mo rin magbasa talaga ng libro. Ako'y papasa sa exam. Ako'y magbabasa lang lagi ng Bible. Hindi, mag-review ka din. Hindi ganun yun. Pero pag nagbabasa ka, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom na ang nanghihina, ang kailangan ng karunungan, manalangin. Naunawaan niyo po yun? Hindi yung talaga ako'y Bible lang, no the scriptura. At talagang hindi ko na kailangan mag-aral makmak ng sa business, Bible lang talaga. Hindi ganun yan. Hindi yun ang ibig sabihin po niyan. It's not a technical manual. Paano mag-opera ng mata, ano ang molecular biology. Hindi tinalakay sa Bible yan. Pero, tuturuan ka nito ng ethics kung paano mo yun gagawin. Okay? Doktor ka, tungkol sa abortion. Christian ka, alam mo ang principle ng Biblia tungkol sa paano mag-opera ng bata. Kaso, abortion ang usapan. Ethically, alam mo yung tama, buhay yan. Hindi ko yung dapat pinapatay. So yun. Dahil alam mo ang Bible ay higher ang kanyang authority, kahit alam mo yung process ng abortion, hindi mo gagawin. Why? Yung ethics mo ay mataas because of the Bible. So it equips you to live ethically. Okay? Ikatlo, pag sabing the Bible is sufficient, it does not mean it's not exclusive of other resources. Yan. Dito nagtatalo yung sola scriptura at noda scriptura. Magkaiba pa pala yan. So pag sabi nating sola scriptura, we believe that the Bible alone is the final authority for faith and practice. Pero, tayo namin nagbabasa rin ng ibang libro. Yung noda scriptura, wala ka dapat ibang binabasa kundi Bible lang. Aba, ay mahirap yun. Hindi ganun ang ibig sabihin ng sufficiency of the Scripture. Pagdating sa faith and practice, ang Bible ay sufficient. Okay? Pero siyempre, ang aralin may Constitution, 1987 Constitution, may exam ka bukas. Sa Constitution, lang, basahin mo ang Biblia, hindi mo masasagot, anong article yon? 316 po. Nang dyan, hindi ka tatama. Naunahan niyo po yun? So, it is not exclusive of other resources, pero ang Bible ang standard ng lahat ng iyong mga resources. Halimbawa, may commentary ka na binasa. Hindi ibig sabihin pagka ikaw ay naniniwala na ang Bible is sufficient, huwag ka na mag-research sa Google. Huwag ka na mag-research sa internet. Hindi yan ang sinasabi ng Bible. Na ang Bible is sufficient, huwag na mag-internet, huwag na mag-Google, huwag na magbuklat ng encyclopedia. Hindi yan ang tinuturo ng sufficiency. Ang ibig sabihin, pag nag-research ka, tama ba itong na-research ko? Tingnan mo sa Bible. Pag nag-agree ang Bible, tama yan. Pag nagayaan, miskin itambak pa sa internet, yan ay mali. Yun po ang ibig sabihin ng ang Bible ay sufficient. Not necessary, Bible lang ang binabasa mo. Lagi. No. Pag nagtingin ka sa Google, nagtingin ka sa Gemini, sa Grok o anumang platform o search engine na ginagamit mo, ang lagi mo pa rin uuwian, ano ba ang sinabi ng Bible tungkol dito? Yun ang ibig sabihin na siya ay sufficient. Standard siya ng lahat ng resources na gagamitin natin. Yan po ang ibig sabihin yan. Kasi minsan may mga extreme. Ako'y Bible lang. Wala akong pakialam sa commentary. Wala akong pakialam sa... Ay di mag-concordance ka mag-isa kung kaya mo. Ano yung concordance mo sa mga nag-aaral dito? Yung lahat ng word, letter sa Bible, nandun. Ay di gumawa ka ng sarili mo kung ayaw mong... hope. Yung peace. Hanapin mo lahat ng word na peace. Ay sige, magsimula ka na. I hope na makatapos ka agad. Okay? Salamat nga, may mga nauna nang gumamit ng ganon. Ang atin lang ay ganito. Pag sabing ang Bible ay sufficient, adi ikaw ay may mga commentary. Hindi silang final authority, hindi si Matthew Henry, hindi si na TSK, yung mga ginagamit ko na commentary, kundi you go back to the Bible. Ano ba sabi talaga ng Word of God dito? Yun ang ibig sabihin na ang Bible ay sufficient. And lastly, the Bible, pag sabing sufficiency, not exhaustive details. Hindi mo mababasa sa Bible ang pangalan ng mapapangasawa mo. Hindi nakalagay sa Bible ang magiging bilang ng anak mo. Hindi ididetalye ng Bible lahat-lahat. Tama. Pero anong ating maintindihan sa Biblia? Yung mga prinsipyo nito. Hindi sinabi sa Biblia, makmak, ikaw ay magiging may-ari ng Cambra sa printing. Wala kang mababasa ng ganyan.
Pero paano, anong tinuturo ng Bible? Yung prinsipyo, paano pamamahalaan ang negosyong meron ako? Hindi nakalagay sa Bible, Joyce ang mapapangasawa mo, Henry, 2021. Wala. Pero nakalagay sa Biblia yung prinsipyo on how to handle marital relationship. Yun ang mababasa mo dyan. Yun po ang ibig sabihin ng ano ang hindi ibig sabihin ng sufficiency. Okay? Maganda rin palang dinidefine ng pabaligtad. Ano yung hindi ibig sabihin nun? So it's not all knowledge. It does not mean na lahat-lahat na ay nilagay na ng Diyos dito. Yung lahat ng subject, matter. The Bible is not a technical manual per se. It's not exclusive of other resources. It's not exhaustive details. Okay? So, kaya yung sabi, Brother Henry, ang Bible ay kulang. Ay kakoy, hindi ho kulang ang Biblia. Sapat yan. Pero kung sabi mong lahat ba ay pinarecord ng Diyos, hindi. Tama po, hindi lahat pinarecord. Maging sa John chapter, last part ng John, hindi pinalagay ng Diyos sapagkat wala na tayong uupuan. Ilang utot ang iniutot ni Adan? Ilang litro ang iniihi ni Noah? Gaano kadaming dumi ng hayop ang naipon sa ark? Nilista ba yon? Hindi. Kasi alam ng Diyos yung kaya lang ng capacity ng ating isip at yung importante lang sa redemption plan. Okay? So punta na tayo sa what does it mean? So, what it doesn't mean. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng sufficiency of the scripture? So ito po'y halaw natin sa ating mga kapatid na din na naggawa. By the sufficiency of the scripture means, tingnan po ito, we don't need any more special revelation. Okay? Ang inyo po bang Bible ay 66 books? Hindi, New Testament lang po yung Henry ang akin. Kung dalawa yan, Old and New Testament, pag sabing, ang Bible ay sufficient, hindi na natin kailangan pa ng bagong kapahayagan. Hindi mo pa nga tapos basahin yan. Gusto mo na agad ng bagong kapahayagan. Okay? Pag sabi po the Bible is sufficient, we don't need any more special revelation. We don't need any more inspired, inerrant words. Hindi na po natin kailangan ng bagong kapahayagan ng Diyos, mga minamahal. Nanawaan po natin yon? Yun po yan. Ang ibig sabihin ng ang Bible ay sufficient. In the Bible that God has given us, we have the perfect standard for judging all other knowledge. Ayan. Yan po ang ibig sabihin na ang Bible ay sufficient. Wala nang bago tayong, baka ang Bible ay may papahayag pang kakaiba. Tingnan nyo, dyan ho nalikha ang mga Mormon, dyan nalikha ang yung mga false teachers. Pakinggan nyo mga false teachers. Ako'y kinausap ni Lord. Ang galing. Nangusap sa akin ng Panginoon habang ako'y nasa sagingan. Aba. Hindi, totoo po yan. Yan po ay tayo lang ay nasa circle ng Baptist, pero kayo ay makinig minsan sa teaching ng Pentecostal, ng mga charismatic group. Laging pakinggan nyo sila. Ako'y kinausap ni Lord. Nag-reveal si Lord sa akin. Aba, ang galing. As if na ang Bible ay kulang pa. Mag-iingat po tayo sa gayaan. Marami po sila sa internet ngayon. Kaya pag kayo nakarinig ng gayang, may bagong kapahayagan ang Panginoon, red flag na yan. Red flag. Ibig sabihin, warning yan. Dahil ang Bible ay sufficient na. Ang 66 books ay enough na yan. Okay po? Kaya, number 2, the sufficiency of the scripture means the conviction that everything God thought we needed to know, He put down in the Bible. Okay? Kaya yung sabi po na, lahat-lahat ba ay ipinasulat ng Diyos? Hindi. Ang lahat ng pinasulat niya, yung kailangan lang natin. Nanuhan po niyo yun? Ang Diyos ay marunong. Sabi nga, pag magkukumpay ka ng baka, huwag mong itambak lahat ng dayami. Alam din ng Diyos yung kaya lang, yung sapat lang na ipaunawa sa kanyang mga nilikha. Okay po? Kaya, sufficiency means everything God thought we needed to know, He put down in the Bible as our rule for faith and practice. Okay? Kaya tayo po mga Baptist, ngayong bagong taon, dapat hindi tayo nagpapapungsoy. Ang lucky color ay blue. Ang swerteng negosyo ay tubig kasi blue.
ang inumin mong soft drinks ay yung blue. Okay? Isang araw kulay ka ng blue at naniwala ka na sa Blue. Okay. You see? Kaya tayo pong Baptist, sabi ng Biblia, ay huwag tayong maniniwala sa mga philosophies and vain, yung mga turo ng tao. Okay? Why? Because we have the Bible as our rule for faith and practice. So pag tinanong ka, bakit ganyan kang manalita? Bakit ganyan kang manamit? Bakit ganyan kang mag-handle ng pamilya? Bakit ganyan kang mag-asal bilang estudyante? Ang hugot dapat niyan, nakalagay kasi yan sa salita ng Diyos. Kaya tatalakayin natin sa linggo Bakit ang Baptist ay hindi nagsasayaw? Nagti-TikTok lang. Okay? Kasi may sagot ang Biblia dyan Okay? So, by faith, yung ating bodies of belief or doctrine, and our practice is based on the Bible only. Okay po? And hindi ko nailagay ito dito, yung 1989 Baptist Confession of Faith. Hindi ko nailagay ito kanina dyan. Pero ito po yung ating paniniwala sa Confession of Faith. The Holy Scriptures are the only sufficient, certain, and infallible standard. Pag sabing infallible, hindi nagkakamali. Infallible standard of all saving knowledge, faith, and obedience. So yan po ito po yung mahalagang i-define dahil ito yung mga nasa Bible School malimit na papag-aralan. Pero kami po ay naniniwala tayo, kaya ito yung gusto ng ating pastor na ang buong church ay matuto nito sapagkat hindi yung karunungan ng Bible School nakakulong lang dapat sa seminary. Kundi lahat ng mga members ay maging well-educated pagdating sa doktrina. Dahil hindi naman tayo laging magkakasama. Palang ang pagkaiki, nagbanyoy kasama mo pa kami. Alam pagkaiki, nag-abroad ay kasama mo kami, sadyan tayo maghihiwa-hiwalay. There will be time of separation. Kaya lang, dapat bago mangyari yon, tayong lahat ay marurunong na pagdating sa doktrinang ito. And one of the most important doctrine ay yung doctrine of the Bible na alam dapat natin yan. Talagang masikigitlahin. Ano sufficiency? Ano nga yun? Kaya mo itong i-articulate. Okay? Kaya mo itong sabihin, kaya mo itong ipagtanggol at ibahagi sa iba. Kaya po, we Baptists believe that the Bible is sufficient, certain, infallible standard of all saving knowledge, faith, and obedience. So yan po yung mga kumbaga sa Bible School ay mga theological definition na atin hong pinipilit na paabot sa hindi mga jargon kundi maipaabot sa ating lahat ang meaning niyan. Ayun pala ibig sabihin ng ang Bible ay sufficient. Okay? Ngayon ay doon na tayo sa ating text kasi may text na naka-assign. So, binigyan linaw ko lang po ng konti. I hope na nasundan niyo po. Marami po yung ilang details na yan, pero maganda niyo pong mabalikan din yan. Okay? Ano ba ang sufficiency? Bakit kaming Baptist ay naniniwala sa Bible lamang? Okay? Kasi ako po yung may nakadiscuss na Catholic nung namimigay pa tayo ng tracts. Sa kanila, 3 ang standard. Alam niyo po ba yan? Sa Catholic Church, sa pinanggalingan natin, 3 ang standard ng paniniwala. Ano yon? The Bible, the tradition, and the Pope. Okay? O magisterium, yung isa. Ibig sabihin, hindi Biblia lang. Pakinggan mo rin ang sasabi ng tradisyon. At ano ang final say ng Pope? Yan po yan. Kaya ito ay ang paniniwala nating mga Baptist. Sabi, di magkakatulad lang naman Bible din naman brother Kita ko yung aking kasister sa Couples for Christ, may Bible din. Hindi mo naiintindihan. Things that are different are not the same. Hindi ang bagay na magkaiba hindi magkatulad. Tayo naniniwalang ang authority ay Bible lang. Ang kanila ay Pope, tradition, church. Paano magiging magkatulad yan? Kaya huwag kayong, lalo pag baptist ka na, hindi, tingin ko naman si Kumari, sa Diyos din, may Bible din. Tanungin mo. Ang tanong dyan, hindi yung may Bible din. Ikaw ba, Mare, ay naniniwalang Bible lamang ang salalayan ng paniniwala at pananampalataya? Yun ang inyong itatanong.
Kasi lahat ay may Bible na ho ngayon. May si Iglesia ni Cristo may Bible eh. Ang tanong ay, is that sufficient? Yan ba'y sapat na o may idadagdag pa tayong pasugo, bantayan, gumising para tayo tumibay? Is that? Pwede ba mayari yun? Naririnig ko minsan, sa Diyos din may Bible din. Pambihiraan China may Bible din. Doon nga piniprinting ng... Pero komunista yung mga yon. Nanawaan niyo po, huwag tayong let's grow up sa ganung mga pangangatwiran, okay? So things that are different are not the same. We believe in sola scriptura, sila ay hindi sola. Traya. Okay. Triad ang kanila eh. Sa atin ay isa lang. Ang ating basihan, Biblia lamang po yan. Okay? So hindi ang pastor ang final authority sa simbahan. Hindi ang worker. Hindi ang mga kinikilatan ng mga senior pastor. Ang final authority ay Bible pa rin. Okay? Kaya, yan po yung mahalaga. Dahil pagka yan ay nawala, dyan na nagiging kulto ang isang samahan. Alam nyo, kaya namin gumawa ng kulto. Romel, kaya natin gumawa ng kulto eh. Paano magawa ng kulto? Pababawin mo ang importansya ng Biblia. At sabihin mong ikaw ay mas magaling na sa Biblia. Kulto ka na. No. Pakinggan nyo sila kay Buloy. Pakinggan nyo mga false teacher. Sila ay mas magaling pa sa Bible. Hindi pwede mas magaling ang preacher sa Biblia. Layasan mo yung ganyan mga klase na, okay, mas magaling pa sa... Kulto yan. Punta yan sa... nalipat na siya. Nasala na. Because the final authority is not the man, but the Word of God. Biblia. Ngayon, punta na natin sa Luke 16. Medyo mahirap ito kasi Luke 16 ang pinagkuhanan. Kaya ako'y nakadamit ng kulay ube. Kasi ito yung topic. But anyway, yan po ay dyan kinuha sa binanggit ni Abraham. Labas ang sipon yan, no? Okay, Luke 16. Tingnan po ang inyong mga Bible sa Luke 16. Makikita natin dito yung principle ng sufficiency. Number 1 ay sa verse 27. So nag-request yung mayaman, kung gayon po, na hindi pala pwedeng tumawid dito si Lazaro, amang Abraham, ipinakikiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala. At nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa, anong sagot ni Abraham? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, tingnan po ito ha, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Inyong sundan po ito ha. Ngunit, sumagot yung mayaman, hindi po sapat. Yun yung term eh. Hindi daw sapat. Parang mga tao ngayon, pagka brother, may patay na nabuhay. Ako'y maniniwala dyan sa preaching nyo. Pero sabi ng Bible, nitong mayaman, same principle ng mga tao ngayon. Hindi po sapat ang mga iyon. Ano yung iyon? Yung Bible, yung Old Testament particularly. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Parang mga tao ngayon, kung may mirakulo, ako'y sisimba talaga dyan sa baptis, nalakad ang pilay, nakakakita ang bingi, nakakapagsalita ang bulag. Oo nga, kaya yun eh. Okay. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, tingnan po ito, yung sufficiency. Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Number 1, sa sufficiency, the scripture, the Bible, is sufficient for conversion. Anong talakayan ka ng Luke 16? May namatay. Sabi, kung yung patay po ay pupunta sa bahay na aking kapatid, sila ay manini? Wala. Marami na tayong tagpong ganyan. Tama po ba? Na ang sabi ay, maniniwala lang ako sa Biblia. Kung may patay utoy na bumalik, at nagsabing may langit nga, at patay na nagsabing may impyerno nga, ako'y maniniwala dyan sa Bible na yan. Yan. Pero ang sagot ng Panginoon, kung hindi nila pinapaniwalaan ang salita ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may patay na muling mabuhay. Alam nyo, ito'y very hopeful na text.
Ibig sabihin, hindi pala natin kailangan magmirakulo para may taong maniwala. Okay? Hindi natin kailangan ng himala para ang tao'y maniwala. Anong kailangan? Pakawalan mo ang salita ng Diyos. Bakit? Nasaan ba ang kapangyarihan ng Diyos? Romans 1:16. The power of God unto salvation is the gospel. Tama? So hindi sa miracle. Ako'y nananampalataya. Ako'y dati wala, hindi magkaanak. Ngayon ako'y nabuntis. Nung tinas ko ang aking panyo, ako'y pinagpala. Alam niyo, may mga simbahan ganyan. Amen, amen, amen. Naku, kami subaybay din namin Lundag! Magdala ng itlog. Okay. Ibaligtad, tama po yan. Ibaligtad ang payong. Alam niyo po, ang totoo ay ganito. Scripture is sufficient for conversion. Ano yung conversion? Ang Biblia ay sapat upang ipahatid sa tao ang paraan ng kaligtasan. Ibig sabihin, not by entertainment. Hindi natin kailangan sa simbahan na ito nung dumating isang araw na may nagsasasayaw na rito, nag-a-adonis, para lang maka-attract. Letrang B, Baptist, numero 7. Bakit? Pastor, ang dami nang na-attend. Hindi natin kailangan ng ganyan. Ang kailangan ay ipangaral patuloy ang maliwanag na salita ng Diyos. We do not need entertainment. Masaya namang masaya, pero hindi nakakapagligtas ang saya. Ang nagliligtas sa tao ay salita ng Diyos. Because faith cometh by hearing. And what? Hearing by the word of God. Therefore, sufficient ang Biblia. Anong kailangan? Ipangaral ng maliwanag ang talata. Expound ang text. At hayaan ang Holy Spirit ang mag-convince sa puso ng nakikinig. Pero ang punto, Scripture is sufficient for conversion. No entertainment, hindi yung extra-biblical revelation. May bagong batang pastor, ako'y kiniusap ni Lord. Anong apelido nun? Yung nagtago sa Istimor dati, yung Namarel. Nalimutan ko na. Batang-batang pastor at siya doon ay kinakausap lagi ng Panginoon. We do not no extra biblical revelation. Ang Bible ay sapat na ituro sa tao. Not by psychological counseling. Kailangan nating magpunta sa doktor minsan pagka ang ating problema ay talagang physiological. Physiological, ikaw ay nabalian. Alang tatapalan natin ng John 3:16 yan. Ulalawayan. At ibababad sa Bible yung pupunitin yung Bible, ibababad sa, inumin mo are, Bible is sufficient. Hindi ganon. Pag ang sakit ay physiological, you listen iba ang psychological sa physiological. Pag physiological, physical, you go to doctor. Pero pag psychological, you go to the Bible. Because psychological is in the mind. Mind. And what purifies the mind? The Word of God. Kaya before running, sa mga naniniwala sa Freud, Sigmund Freud, kay na Nietzsche, kay na Carl Jung, you go to the Bible first. Okay? You go to the Word of God. Mas mahalaga ang biblical counseling kaysa sa psychological counseling ng mga unbeliever. Okay? Pero pag physical, nabalian si Esa, Tagaytay, lawayan ni Eric, patungan ng Bible, at nang gumaling ang bale, hindi gayaan yan. Hindi tayo naniwala sa ganung mga style. Ginupit ko yung John 3:16 at binabad ko sa tubig. Nung aking nainom, ay gumaling yung sakit ng tiyan ko. Ay hindi, baka may chemical yung papel na nagpagaling ng tiyan mo. Okay? Pero hindi po yan. So, not by miracles. So, the conversion ng mga tao, tingnan po sa Hebrews chapter 4:12. Hebrews 4:12. Ito naman po yung ating nababasa na. Hebrews chapter 4 verse 12. Anong sabi ng salita ng ating Panginoon? Ang salita ng Diyos ay buhay. Ano pa ito? At mabisa na bumabaon. 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa,
mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos, maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya ang Bible ay napakamakapangyarihan sa kanyang sarili. So pagka tayo po'y nagtuturo, hindi mo kailangan maging matalino para may ma-convert ka. Hindi mo kailangan nagtapos ka ng Bible school para may maakay kang kaluluwa. Hindi mo kailangan na ikaw ay may degree, bachelor, masteral, doctorate, bago ka gamitin ng Diyos. No! Gamitin mo ang Biblia. As you speak to the people. Yung Word of God talaga ha, basahin mo. Kaya isa po, ako'y natutuwa no ako'y naging Baptist, ako'y na-familiar agad sa Romans Road, Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 6:23. Puro verse yun. Higit sa paliwanag ng tao ang talata ng salita ng Diyos. Why? Because that's the power of God. Ang Word ay may kapangyarihan sa kanyang sarili. Ang Bible ay buhay sa kanyang sarili. Basahin nyo yan, minsan yung kayo lang ay talagang seryoso. Talagang yan may tinutusok ang Bible sa iyong budhi. Ikaw galit ka na naman. Ikaw naiinggit ka na naman. Ikaw nananagot ka na naman. Ikaw nagtatakaw ka na naman. Ikaw madamot na naman. Pero wala naman nakikipag-usap sa iyo. Kasi may buhay yan sa kanyang sarili. Ito'y may buhay sa kanyang sarili. Hindi ba naglalakad yan pagkagabi? May nakapatong nga nasa table to kanina. Narito na kayo. Hindi naman yung gayon. Pag binasa mo siya, kakausapin ka talaga ng Diyos. May buhay yan. Okay? So, it is sufficient for conversion. Tingnan po ito. Anong sabi ng Bible? Kahit may patay na nabuhay, hindi sila maniniwala. Napatunayan na yan Tingnan po sa John chapter 12. John 11, namatay si Lazarus. Tama? Tumangis si Jesus. Nabuhay siya. Diba? Lipat kayo ng konting chapter 12. Datapwat, nanampalataya sila kay Jesus. Pagka ika may patay na nabuhay, kami maniniwala. Ayan nabuhay na si Lazarus. Pero look at the attitude of the people. John 12, datapwat nagsanggunian ang mga pangulong saserdote upang kanilang maipapatay. Pati si Lazaro. Nag-believe kay Christ. Nakasaksi na miracle. 4 na araw nang nagsisimula na ang decomposition, ang bangkay ay pag naka 4 days na, kahit marami ang formalin, nag-uumpisa na, ang dugo ay umpunta sa ilalim, nahihigop ng gravity, nagsisimula ng kainin ng mga uod, ang internal organ, na-bloat na yan, kahit gaano kaganda ang makeup, tataba yan, at biglang puputok, sasabog. Nasa decomposition stage na si Lazaro, hindi pa naman ganong decompose, nagsisimula ng ma-decompose. Nakita nila, naniwala. Kaya sabi ng Panginoon, kahit may patay na nabuhay na, hindi pa rin sila maniniwala. Kasi ang issue is not about the evidence. The evidence is overwhelming. Pagdating sa Bible, pagdating sa miracle, overwhelming. Ang issue ay moral. Yung heart. Who can touch the heart? The Word of God. Hebrews chapter 4 verse 12. It penetrates the heart. Yung mayabang nakausap nyo, basahan nyo ng 10 Commandments, tatahimik yan. Nakalagay sa Bible it will shut the mouth. Pero sabihin mo, hindi, mas matalino ko sa iyo. Magpaliwanag ka kayo ng iyong sarili lang na argument. Hindi ka mananalo. Basahan mo ng Exodus 20, tatahimik yan. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalo niya. Tapos ipapaliwanag mo pa sa Matthew, yung pagpapaliwanag. Mimiw yan sa 10 kanyo ng Diyos, basag ang kanyang paliwanag. Pero yung iyong argument, hindi yan maniniwala. Ikaw, tuturuan mo ko ikaw ngayon, nangangabit ka din Pero pag Bible lang ginamit mo, tatahimik yan. Why? Because the Bible is sufficient for conversion. Yan ang ginagamit ng Holy Spirit sa conversion ng sinners. James 1:18. Tingnan po sa James 1:18. Kaya napakahalaga po na tayong mga Bible believer ay lalong maging malapit sa Bible this year. Niloob niya tayong maging mga anak niya. Paano? Sa pamamagitan ng entertainment ng simbahan.
Dahil sa magandang sound system ng simbahan, dahil sa magandang lighting ng simbahan, hindi siya sabing masama yan, pero ang conversion ng soul ay nasaan? Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang tayo maging mga pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. 1 Peter 1:23. Ano po nakalagay pa sa 1 Peter 1:23 ng salita ng ating Panginoon? Ang sabi ng Bible, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi paano? Kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So kaya naliligtas ang tao, hindi dahil sa forma natin. Dapat nakukurbata ka pag nangaral ka. Ano ka, Mormon? Wala yun doon. Ang mahalaga yung salita ng Diyos na iyong baon. Okay po? Kaya, huwag kayong madi-discourage sa pag-aakay ng kaluluwa. Anong kailangan ko, Kuya Henry? Dapat alam mo lang yung mga basic verse sa soul winning. Apo. At kaya nga tayo may OJT tuwing Sabado para kayo masanay na gamitin yung mga talata na yon. Why? We believe na ang Diyos ay able na mag-convert ng kaluluwa using the Word of God. Kasi yung regeneration kanya yun eh. Okay? Pero sumasabayan eh. Pag nagtatapong ka ng Word of God, dyan naman siya out of His sovereign choice na pwede siyang kumilos on that moment. Pero nung napakinggan nyo nung kay naligtas, Word of, meron ba ditong horoscope ang napakinggan kaya naligtas? Word of God. Possible na napakinggan mo na siya pero walang dating sa'yo dati. Pero ang punto, Word of God ang ginamit nung nakaintindi ka na. Word of God pa rin. Kaya sufficient yan. Hindi yung, naku, ito sa church, kita ko yung may patay na nabuhay. Nasasa na yung naniwala sa miracle. Wala na. Nung gumaling ay lumayas na. Nagbibisyo na uli. Nang bababae na uli. Nang lalalaki na uli. Bakit? Ang nakadating sa kanya hindi ang Word of God, kundi yung miracle. Okay? Kaya po sa atin, we believe sa sufficiency ng Bible in conversion. Okay? Sa conversion. Kaya, masarap talagang mangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang kanyang salita ay hindi rin babalik na walang bunga. Kaya yung namimigay po ng tracts, lalo yung mga tracts na talagang yung bat-bat ng talata, yan ipag may naabot talagang nakatakdang maligtas, yan ay babati sa isang araw sa langit. Okay? Kasi hindi sayang ang salita ng Diyos. Kasi may buhay yan sa kanyang sarili. Okay? So yan ang number 1. Scripture is sufficient for conversion. Number 2. Ano man itatatlo? Number 2, 22 to 28 ng Luke. Tingin sa Luke chapter 16. Okay, 24. Baba na tayo sa 24. Sabi po ng Bible dito, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, basain ang aking dila, dahil ako naghihirap sa apoy na ito. Okay, para po ating mapunta ko na yung point number 2. Scripture is sufficient not only for conversion. Number 2, Scripture is sufficient for comprehension. Comprehend. Anong nangyayari sa tao pag siya'y namatay? Nasa Mindoro po ako nung nakaraang mga araw na it happened na nakatabi ko yung isa ko sa ninong ko po na siya ay ilang beses na stroke na. And sabi niya, Tutoy, ako ay dumating sa punto na nung siya nasa hospital, parang may yung ganun pala ika na stroke, parang ako yung nawawalan ng lakas, ganyan. Na gusto ko ng ma-ICU. Okay, bakit ho? Kasi ang alam ko sa na-ICU ay namamatay na agad. Sana nanonood siya. Ang sabi niya ay, gusto ko nang mamatay. Okay? Tapos tinanong ko siya, Ninong, kung kayo po ba ay mamamatay, ay tiyak nyo ng kayo'y palangit. Alam mo, yan ang tanong na gumugulo talaga sa isip ko.
Ay di, naging yung yun pagbisita ko talaga sa Mindoro, hindi naging sayang ang aking bakasyon dahil yun ang kanyang purpose, siguro kaya ako dinala doon, kasi ang aking ninong ay litong-lito. Hindi ko ikaalam, paano nga ako tatanggap? Parang ang tanong anong gagawin ko upang maligtas? Tapos nung pinaliwanag ko si Jesus Christ, ba't hindi ko naiisip yan? Hindi ko naiisip na si Jesus ay sapat. Hindi ko naiisip yan. Ang isip ko yung magpapakabait lamang. Kakoy siya, naunawaan niyo po sana ngayon na si Jesus ay sapat upang kayo ay maligtas at makatiyak ng buhay na wala. Ay di kayo may John 3:16 nga. Isipin yun, alam niyo yung talata Anong ginamit ng Diyos doon? Verse talaga. Ano nag-comprehend sa kanyang utak that time? Verse din. Nagkataon lang na aking sinundot, inaruro na yung John 3:16 sa kanyang isip. Naririnig niya na dati. The Bible is sufficient for comprehension. Yung mga hindi natin alam na tanong sa buhay, tulad ng, halimbawa, question about life. Saan ka nang galing? Ay di sa nanay at tatay ko, sigurado ka. Magpa-DNA ka muna. Okay. Yung issue about origin of life, where did I come from? Di ba yun yung mahalagang tanong? Saan mo ba susugagaan ang sagot dyan? Sa Bible, in the beginning, God created man. Male and female, He created them. So, the question about life, nasa sa Bible ang sagot dyan. Okay? Pero yung partner in life, walang sinagot ang Biblia kung sino. Katangian ang nakalagay. The question about meaning, why am I here? Yung where did I come from? Salamat may Bible tayo. Kung wala, maniniwala tayo sa evolution. Tayo daw galing sa unggoy. Talagang... At mayroon akong konting paniniwala. Sabi ni Pablo, hindi. Walang katotohanan ang evolution. Okay? Ang dami nakikita sa amber na mga insekto na millions of years ago daw, yun pa rin ang hitsura nila hanggang ngayon. Walang evolution na yan. Mutation meron, pero walang macroevolution. Okay? And then, the origin, the question of meaning. Ba't nga ako'y naririnig? Ano ang meaning ng buhay na ito? Ako ba'y narito lang para tumanda't mamatay? At bumalik sa alabok? Is that all? Nakakatuwa ang Bible. Meron siyang nilatag na meaning. Okay? Sabi ng Diyos, you are created by God for God. Purpose of life. Isa sa trahedya talaga ng buhay, yung nabubuhay ka ng walang purpose. Nakakaupos ang walang purpose. Nakakaumay. Pero pag nagbasa ka ng Bible, sasagutin ng Biblia, whether you eat or drink, whatever you do it all to the glory of God. Ibig sabihin, lahat pala ng ginagawa natin, hindi ka nasa full time, ikaw ay nagtatabas, naggagamas, nag-aalaga ng apo, nagpapakain ng baboy, nag-aalam ng baka, naggagawa ng tricycle, nagpiprint, all things that you do, you can do that for the glory of God. Kumbaga lahat ng ginagawa natin may sense. Hindi yung ba't ko ginagawa? Parang sayang lang itong ginagawa ko. Hindi yan sayang. Why? Pag ginagawa mo yan for God's glory, hindi yan sayang. Pero pag hindi mo alam ang Biblia, pambihira, parang sayang yata ang buhay ko. Hindi nasasayang ang buhay pag alam mo ang purpose mo. At maliwanag sa Bible, nilatag na ang purpose is all for His glory. So pag lahat ng bagay ginagawa natin na mamagnify siya, lalong humanga ang tao sa Diyos, nag-glorify na, kagaling ka nga ng inyong Diyos, kaya ka pala gayaan. Ikaw pala yung mananampalataya ni Jesus, ba't ka gayaan? Di kiki-believer. Maganda yung, kaya ka pala gayaan, utoy. Ikaw pala yung baptist. Hindi yung, baptist ka ga? Hindi, iglesia ako. It is sufficient for comprehension. Sabagat tayo pong tao, marami tayong tanong sa ating isip Okay? Mga unspoken na tanong. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, nasasagot yan. Why am I here? Where did I come from? Why am I here? Where I am going? Saan nga ang punta ng buhay ko? Sinagot yan sa Luke 16. Maliwanag sa afterlife. The Bible talks about life and afterlife. Tinalakay sa Bible ang afterlife. Ano ang meron sa kabilang buhay? Salamat, may Biblia tayo. Ay nung tayo Katoliko, may 4. 4 na puan. Baba ang luksa.
Meron pang, apat, siyam, apat na po, at nahango na ba sa purgatorio? Ang kanang paapoy nahango na. Tama na po ang padasal. May kaliwa pa, putol po ang paa ng asawa ko. So, wala na hong hahanguin. Kaya mali kayo, Father. Okay. So, the state of the wicked, Luke 16, we know the state of the wicked, hindi yung, salamat naman nakakapahinga na, namatay na eh. No? Pagka alam mo ang Bible, meron kang comprehension or knowledge na pagkatapos ng kamatayan, may state of the wicked pa. Anong state nila? Very sad. Very gloomy place. Isang lugar na nakakaawang pag-usapan. Yan yung tinatawag nating impyerno. Luke 16, 24 to 26. Ang sabi rito ng Bible, amang Abraham, 25, yes, 24, naghihirap ako sa apoy na ito. Alam niyo, huwag niyong kakalimutan yan. Huwag nating kakalimutan yan. Yun na lang may nasunog na bahay. Hindi pwede sabihin mo wala akong pakalam sa kapitbahay kayo, miski kababag mo yan. Yan eh. Hoy! Oy, nasusunog ang ikaw ay mag-iingay at mag-iingay kasi kababag mong matagal. Ano eh, yaing mabarbecue yan. Hindi! Babatuhin mo yan. Hoy! Nasusunog ang bahay mo, ikaw ay iimik. Alam niyo, pagka ako'y nag-social winning, binabalik ako talaga, realidad ang impyerno, ang taong ito ay mahal ko, ayaw ko ito'y mapahamak din. So yung pagmamahal sa tao, at knowledge mo na may impyerno talaga after life, yan ang tatalo sa iyong hiya na magsalita. Bakit? Mahihiya ka bang magsalita? Nasusunog na nga ang bahay? Nakakahiya naman. Pag ang tao ay kita mong masusunog na ang bahay, anong hiya-hiya? Anong parang kuling ka? Hello? Lalakas sa boses yan. Har! Tama, miski napaka-timid na. You will talk. Why? Kita mo ang impending suffering ng kanilang pamilya. Pag nagiba, nasunog ang bahay, how much more ang hell? Pagka kayo may comprehension na gayaan, maaawa ka sa tao, you will love them, you will care for their state of their soul. Pwedeng magalit yan sa atin, pwedeng kaingutan siya, sabi mo, okay lang yun. Parang pag ginugulo mo yung tulog, hoy! Huwag mo akong gisingin! Nasusunog na ang bahay mo. Ha? Salamat, ginising mo ako. Pwedeng ma-offend ang tao sa sinasabi natin na Word of God, lalo pag binaybay mo ang 10 Commandments sa Kanya, pero at least binato mo ng 10 bato, huy! At siya'y nagising. Ginamit ng Diyos yung salita niya. So, comprehending afterlife, the state of the wicked, the state of the state of the saved. Siyempre, pagka tayo ay nagbabasa ng Bible, we will be informed by God. Ano ba yung buhay ko? Anong pakinabang na maging Christian? Abi, napakaganda. Okay? 16:22, sabi ng Bible, ang sabi rito ng Panginoon, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Nung chinek ko po yan pala sa Jewish culture, yung sa Talmud na tinatawag, pag sabing piling ni Abraham is a high honor. Why? Si Abraham ang kinikilala ng Jewish race na father nila. Ay yung ikaw ay makatabi nun, is a place of honor. Ibig sabihin, yung tayo ay nasa piling ng Panginoon, anong state natin sa araw? Hindi ka man honorable Anastasio, walang honorable na nabanggit sa atin. Pero sa langit, we will be honored by God. Okay? If you are in Christ. And sabi, you will be comforted there. Ang sabi ng Bible, at siya'y inaaliw rini. Kaya minsan pagka tayo may mga pain, suffering, at totoo po yan, totoo yun, may pain, nasakit ang paa, tuhod, balikat, ulo, bulsa. Okay. Maraming nasakit sa atin. Pero alam nyo, pagka nagbabasa ka ng Word of God, alam nyo, yan ang nagiging comfort ko. Sino rito hindi naiinggit? Mag-reunion na lang ang mga klase mo Kaya yung iba ayaw umattend. Bakit? Wala pa akong Mercedes-Benz. Maria Mercedes lang ang kasama ko. Yung iba kaya ayaw magpakita. Bakit? Ang cellphone niya hindi latest. Pagka ang titingnan mo talaga yung status ng buhay sa lupa, madi-discourage ka. Bigyan ko yung nagsisikap din. Pag hindi ako maging yaman ng mga bilyar, makapag-contractor na kaya. Pero pag bumalik ka sa scripture, yung pinapangarap kong gold ay tungtungan lang sa langit yun Gusto ko mag-invest din sa gold. Ayaw ko lang ng pyrite.
Pero pag pinatatakbuhan ng isip ko, lahat ng bagay na ito yan higit sa sapat yung ibibigay ng Diyos sa atin sa langit. Ay, saan mo mababasa yon? Sa Word of God. Kaya huwag talaga tayong lalayo dito. Kasi yung comprehension, yung isip natin, diyan naglalaban Kaya pagka puro ka Facebook, puti pa to apat na ang asawa, may bahay na, ibang bansa na lang, ang cellphone papalit-palit, pati kanya mukha, binalta na. Okay, at least ang aking mukha ay hindi retokado. Okay, nagtatalong sa Senado no? Pero pag nabasa mo, the Bible is sufficient to inform us na, alam mo, pag binasa mo yan, the Lord will talk to you na, anak, meron kang better place. Okay? Meron kang better resurrection. Meron kang better na time with me, isang araw. At yung kahirapang iyong nararanasan sa lupa ay hindi pwedeng ikumpara sa ganda ng iyong masusugagahan sa langit. Pero pag hindi tayo nagbabasa ng Bible, tayo ay matatambakan ng mga negative. Ganito ka na sa Panginoon. Ba't minamalas ako? Kasi nga, nakatingin ka na sa mga bagay ng lupa. Kaya ang halaga na you go back to the Word of God. Yes po, you need to go back to the Bible. Because in the Bible, meron yung sufficient for us to comprehend the life, the afterlife, at syempre, yung eternal life. Alam natin yan, that the eternal life is in Jesus Christ alone. Wala yan sa puntos, naalala ko lang. Maganda rin life. Life, afterlife, and eternal life. Lahat yan ay tinatalakay sa Word of God. Okay? So, kaya po, hindi natin kailangang magpakatalino sa napakaraming bagay. Ikaw ay magpakahusay sa Bible, dadami ang comprehension mo sa napakaraming bagay. Opo, masyadong malawak talakayin. Kasi halos lahat ng topic under the sun ay tinalakay. Hindi lahat tinalakay, pero napakaraming mahahalagang bagay. Yung mahahalagang bagay na dapat nating maintindihan, nasa sa Bible na po yan. Narito na. Opo, narito na yan. Kailangan mo na lang na basahin. Okay? Wala akong oras. Hindi, nakakapag-scroll nga tayo Ilang beses ka nating hinahawakan ng Bible ang Bible maghapon? Ilang beses? Tanong yan sa Desiring God, how many times you hold the Bible in a day? Ilang beses mong hinahawakan ng Bible mo sa loob ng isang araw? Kayo na po ang sumagot. Next question. Ilang beses mo namang hinahawakan ang cellphone mo sa isang araw? Ilang oras ang oras mo sa Bible mo at ilang oras ang oras mo sa mga apps na hindi Bible? Kasi may cellphone din, may Bible din naman sa cellphone. Yung apps, I'm talking, aside sa Bible app. See? Kaya ang labanan talagay narin sa isip. Okay? Kaya, ito po challenge. Ako, mahilig talaga ako sa mga balita. At pag hindi ko pipilan sarili ko, ako'y makipagdebate na Pero I see it, nung pakinabang na malaman ko lahat ng information ito sa buong daigdig, na ako naman ay naiiwan ako sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos. Kaya may assignment ako sa sarili ko ngayon Yung Bible study method na 12, kada buwan ay may nakatapat akong isa, devotional, chapter summary, yan. Ang pinakamahirap yung nasa dulo yung verse by verse analysis. Kaya iniisip ko na yung maiksing book second dyan na lang para maiksi. Siyempre, comprehension. Okay. Okay, sabi ng Biblia, be wise like a serpent. Kaya, ang ganda po ng Bible. So, napakaganda ng ating araling ito. I hope na tayo ma-inlove talaga sa Biblia. And lastly, the Bible is sufficient for us, is sufficient for conversion. Kaya dapat lagi tayo may Bible. Kung hindi man natin bit-bit, may alam tayong talata na i-share sa ating kinakausap na tao. Hindi mo kailangan may talatang yung 316. Hindi, alam yung laman nun. Kasi minsan yung tayo na ano pa sa numero, ba't may numero? Lalo pag unbeliever, ba't may numero? Ano 644? Huwag na. Okay? And then, for comprehension, we will be knowledgeable about life and afterlife pagka tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia. And lastly, wala ito dyan sa text, kaya ako po ay nag-point, lumipat ako ng ibang talata sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Lalak daw po ako sa, wala diyan yung aking gustong nakitang mahalaga rin sa Bible.
yung tanong na paano ga ako magiging kahawig ng ating Panginoon? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano ba ang goal ng maturity? Paano sasabing ang tao ay matured? May nakakunot na ang noo, maputi na ang buhok, may tungkod na. Ano ba ang maturity? Ano ba ang standard na sabihin ang isang tao ay nagmamatured? Spiritually speaking. Anong sagot ng Bible po dito? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Okay. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ano po ang sinasabi ng talata dito? Yung word na perfect, maging sakdal, maging matured. Ano po yung maturity? To be Christ-like, yung maging kahawig tayo ng ating... Paano mangyayari yun? Alam niyo, ang binanggit din ni Paul kay Timothy, napakadilim ng discussion ng chapter 3, verse 1 pababa. Sa huling araw, ang panahon ay magiging masama na. Kinontrast ni Pablo, ang mundo natin pasama at madaling mag-conform. Ano yung conform? Number 3, Scripture is sufficient for conformation. Pag sabing conform, ka-form, kahawig, katulad. Sa chapter 3 pababa, negative ang tinalakay dyan. Sa huling araw, ang tao ay magiging maibigin sa sarili, mayabang, etc., etc. Puro negative na kasalanan. Pero hindi pinutol ni Pablo dun eh. Ay, ito na eh, wala na. Parang fatalistic. Okay, what will be, will be. Kaya sira-sira. Wala na. Negative na. Wala tayong magagawa. Hindi. Nagbigay ang Panginoon through Apostle Paul ng antidote for that. Anong panlaban dyan? At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. So, ibig sabihin, kahit lost and dying world ang ating ginagalawan, mahirap magpaka-Kristyano today, pero paano pa rin tayo makaka-conform? Anong binigay? The Word of God. Hindi sabi ni Pablo, nako, Timothy, pasama na ng pasama ang mundo. Wala nang pag-asa. Wala na. Tapos na. No. Ang pag-asa ng mananampalataya para lumakad pa rin ang iba sa mundong ito, salita pa rin ng Diyos. Kaliwanag ng talata, inyong balikan ang chapter 3, yung pababa. Pero ano ang ginawa ni Pablo para i-encourage si Timothy? Ang sabi nito, ikaw ay magpatuloy, verse 14, ikaw ay magpatuloy sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. At mula pa sa pagkabata, ay alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. O, di kayo kaliwanag. So, kaya po, the Scripture is sufficient for confirmation. Okay? Kaya, sabi sa 1 Peter chapter 2:2, 1 Peter chapter 2 verse 2, tingnan po, ang sabi ng Bible, gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Upang lumago kayo. Naroon yung word na paglago, yung conformation. So, paano ba ako magiging godly? Paano ba ako magiging Christ-like? Ano ba ang kailangan kong gawin? Magmomonghe ako? Titira ako sa church building? Hindi rin. Miski nakatira ka sa simbahang ito at hindi ka nagbabasa ng Bible, wala din yan. Pero miski ikaw nasa sa bahay mo, ikaw talaga yung obedient na you are reading the Bible. Part na ng iyong routine. Part na ng iyong habit. Hindi lang habit, tuwa mo na. You desire it. Alam niyo, isang araw, ikaw ang matured talaga. Why? Because nagpapamatured ng isip ang salita ng Diyos. Kaya isang araw, laging takbo na isip mo, WWJD. Okay? Pag may sitwasyon kang hinaharap, laging WWJ din. JD.
What would Jesus do in this situation? WWJD. What would Jesus do? Ay, how can you know? What would Jesus do? Pag liban na lang na alam mo ito. May kababag ka, ano bang ginawa ni Kristo nung siya may kaaway? Nilason. Hindi eh. Pagka Christ-like ang iyong nababasa, hindi kahirap ang pinapagawa. Mahalin daw eh. Naunawaan niyo yun? Paano ba ako umakto sa lupa? Ano ba yung yung gagahe ko? Worker? Pastor? Member? No. Jesus Christ, paano mo lalaman ang kanyang akto? Di basahin mo nga ang Bible. Ganito pala siya makipag-usap sa bata. Ganito pala siya makipag-usap sa mga pokpok. Ganito pala makipag-usap si Kristo sa mga naningil ng buwis. Ganito pala siya makipag-deal sa mga tao. And as you learn that, you are conforming into His image. Kaya ano sabi ng Biblia? Looking unto Jesus. Hindi ka matititig sa dingding. Yung looking dan ay hindi na yung looking na nakatingin ka sa imahe, sa dingding. Looking about Christ is looking about Him in His Word. Bible pa rin ang ating babalikan. Kaya po, in conclusion, hindi ko na po binasa ibang mga verse. Spiritual life and growth is always marked by craving for God's Word. And in conclusion, sa application, anong ating gagawin? Knowing that the Bible is sufficient, number 1, learn it. Learn it. Apo, hindi mo na ako Bible student. Marunong ka magbasa? Nakakaunawa ka ng Tagalog at English? You learn it. Basahin mo yan. Learn it. Number 2, love it. I love it. You will love it. Okay? Mahalin mo yan. Ipaglaban natin ang ating pag-ibig sa salita ng ating Diyos. And lastly, live it. Ipamuhay. Okay? So, pero hindi mo pwedeng ipamuhay na hindi mo mahal at mahirap mo mahalin ang hindi mo naman alam. So, kailangan mo munang alamin ang Bible through reading, listening, studying, memorizing. So, may mga technique tayong tinuturo. Pero simula sa basic, listening and reading, you will love it. Isang araw, mausisaan mo, you are living it. Ipinamumuhay niyo na po yan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, thank you po sa iyong salita.